I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never. Good morning! Good morning! Good morning! Nakaigaw pa kami, guys. Ayan. Maulan na araw sa inyong lahat. Ayan, ang ulan-ulan. Buong araw umuulan. Ilang araw nang umuulan. Hindi tayo makapagbukas ng tindahan. Ang lakas ng ulan. Gaya ngayon umuulan na naman. So, ayan. Wala si Christian. Papunta sila ng Cebu. Ayan. Walang bagyo-bagyo kay Christian. Basta, layas. Go. Go for the good. Ayan. Pakita ko sa inyo yung weather natin. Alam ko umuulan na din sa inyong lugar. At binabaha na. Pero kami, ayan, lakas pa rin ang ulan. So, ayan. Ang ulan. Diba? Lakas ng ulan. Lalaki ng patak, oh. Ayan daw, solusyon, matulog, sabi ni Dong. Sige, matulog ka. Alas 10 na, ayaw pag gumising. Para rin naka-aircon. Lamig-lamig kasi ito yung bintana namin. Yan, mapasok yung hangin, kaya siya. Ayan, sarap na sarap matulog. Nakakumot pa. Parang bagong panganak lang, Ayan siya, ganyan siya pagka gusto niya nakahiga lang. Ayan. Tapos dito ako sa side na to kasi baka malaglag siya. Happy yarn! Happy. Ayan, nakapag-toothbrush na yan. Nakahilamos na yan. Bumalik ulit sa higaan. So, ayun na nga guys. Ayaw po niyan tumayo. So, ayan, may bababa na tayo. Pinakain na daw ni Christian yung mga aso. Sabi, ang lamig-lamig. Ang lamig-lamig dito, lalo na nasa third floor yung aming kwarto. Kaya, sagap na sagap namin yung malamig na hangin. Tapos, ayan, nakarating naman na sila Christian sa Naiya. Kanina pa, wala naman daw traffic kasi wala masyadong bumabiyahe dahil gawa nga ng maulan ng mga tao na sa bahay lang. Yung mga estudyante, wala silang pasok ngayon. So, nasa bahay lang lahat ng mga tao. Hindi tayo makapagbukas ng tindahan. Cancel na naman mapasok. Ano daw? Cancel na naman mapasok. Oo, cancel na. Ay, ma-office. Cancel. Ikaw pati, cancel ka na rin. Sana cancel. Cancel ka na sa pagkain. So, ayan. Good morning again! Good morning! Maulang umaga! So, ayan. Makita kay kwarto ni Christian, malungkot kasi wala siya. Walang tao doon sa kwarto niya. My ghost! So, ayan. Pakita ko sa inyo. May tubig din kasi dito, yan tumutulo dyan. Tapos ginamit niya yung timbangan dahil lalagyan na ng mga niya. Titimbangin niya yung mga dala-dala niyang bag. So, hindi naman daw siya, sumobra. Ito yung kanyang cabinet. Yan, maayos sa gamit si Christian. So, ito yung kanyang workplace. Ayan, naka-work from home kasi siya. Ayan. Ito yung kanyang table. Ito yung kanyang higaan. Yan, malinis siya sa higaan niya. Maayos yan. Tapos, sinarado ko muna yung bintana kasi walang tao dito. Walang magsasara ng bintana niya. Dito mga nakalagay yung mga gamit niya. Ano to? Alto Shell. Ay! Nung nagpunta kami ng Rizal sa Alto Cielo. Bumili pala siya niyan. Tapos, ito yung watch niya na nasira ko. Ito di-dispose na to. Mahal kaya to. 3,000 yung binili niya. Nasira ko, naihagis ko. Kala ko kasi kung ano lang. Tapos, hala, may chocolate siya dito. Yan, may Toblerone. So, labas na tayo. Ayan tayo. Ayan, nakikita niyo pa ba ako? Siyempre, hindi. So,
So, ayan. Ito yung alkansya namin yan. Pinupuno namin yan. Marami na yan laman. 20 pesos ang laman yan. Ang hinuhulog namin, 20 pesos. Basta meron kami 20 pesos na coin. Diyan namin nilalagay. Yan. So, ayan yung tubig niya. Ubus na yung tubig niya, oh. Malakas sa tubig yan, eh. Tapos, yan. Meron siyang, little pantry dito. Ayan, ang kanyang mga pantry. Marami siyang mga, dyan, chichirya. So, ayan. Paglabas mo lang, ayan. Ayan yung pababa natin. Ito yung ating CR. Ayan. Ayan yung ating CR. Ito na yung ating kwarto. Yung ating kwarto naman, medyo okay naman. Maayos naman. Kalilinis ko lang dito. Nag-general cleaning ako habang hindi tayo nagbubukas. Ayan siya. Oh. Ang ating sleeping beauty. Ayan. Nag-general cleaning ako dito. Ito yung ating vanity mirror. Yan. O, diba? Vanity mirror natin yan. Diyan tayo nag-aayos. Ayan. Magulo lang kasi pinaglalagay ni Dong yung kanyang mga gamit. Yan. At maulan pa rin. Ayan. Siyempre, hindi perfecto ang ating bahay. Ayan. Meron din tumutulo. Yan. So, meron tayong nilagay na basahan dyan kasi may tubig dito. Yan. May tubig dyan. Hindi nyo makikita kasi transparent. Yan, at meron din tumutulo dito. Dahil, dyan, nakikita nyo ba? Yan. Hindi talaga perfect ang pagpapatayo ng bahay. Meron at meron talagang tumutulo. So, ayan. Yan ang ating pinagkakaabalahan sa madaling araw kapag malakas ang ulan. Kasi tumutulo yung tubig dyan. Hindi pwedeng hindi natin tanggalan ng tubig dahil madulas yung flooring. Dahil nakatiles kasi tayo. Yan. Kasi ito yung piano ni Dong. Nilayo namin yan kasi nga tumutulo nga dyan. Dyan sa side na yan. Yan, tumutulo dyan. Kaya nilayo niya yung piano niya. Tapos ito yung balcony, nakasarado lang. Ayan, ito yung bintana, nakasarado lang din yan. Kasi nga, pumapasok yung ulan dito. Pero ngayon buksan natin. Ay! Ayan. At least dito madali naman siyang panikin dahil nasa second floor lang. Yung ating router, TV, computer, andito yung stationary bike ni Dong. Yan, nilayo namin kasi nga nagtutulo dun sa pinaglalagyan niya. Kaya dyan muna and then baba na tayo. Dati, nung bago pa lang yung bahay namin, dyan, tumutulo din dyan. Yan, nakikita niyo yan? Yan, yung parang may mga paint. Yan, tumutulo dyan. Malakas ang tulo dyan, parang fountain. Dire-diretso hanggang dun sa baba. Ayan, hanggang dun sa baba. Pero, pinalagyan ko ng waterproofing labas at loob dyan. Kaya nawala. So, ayan, baba na tayo. Madilim sa baba eh. So, ayan, mag-init tayo ng ating bread na binili natin kahapon. Sa kasagsagan ng ulan. Ayan, nalaglag lahat. Ayan. Dalawa lang na. Tagalawa na. Yan, dalawa lang tagalawa kami ni Dong. Init ko kasi masarap siya pag mainit. So, ayan, i-fry lang natin yung ating tinapay. So, ayan, dito lang natin siya sa 15 yan. Mainit na yan. Hintayin na lang natin tumunog at mainit na. And then, ready to eat! Ayan, nag-init na rin ako ng tubig namin dito. Ayan, hindi pa tayo nakakabili ng gasol. Ayan, so butane muna tayo. So, hindi naman tayo makakapagtinda pa. So, mag-butane muna, gamitin muna natin yung butane. Tapos, bili na lang tayo ulit. So, ayan, painit muna tayong tubig. Nagtitinda naman na ng kanyang turmeric tea. Si Dong. Ayan. Turmeric yung sa kanya yan. Tapos, ako coffee.
ginawa akong tuna. Ayan, meron akong ginawang tuna spread. Ayan. So, yan ang ating palaman for today sa ating mainit na pandesal. Ayan, luto na yung ating pandesal. Mainit na ito ulit. Ayan, grabe init na. Ayan, crunchy. Ayan, crunchy yan. So, ayan, mainit pa yan. So, may coffee na tayo. Turmeric tea kay Dong. And meron na tayo dito na tuna spread. Yan, may nag-iisa pang tinapay dito. Ano ba ito? Ensaymada. Hati na kami ni Dong. Mabait yan, no? Pag pinapakain mo, mabait yan. So, ayan, mag-aalmusal muna kami. Ready na ang aming almusal. So, ayan, let's eat. Sa kanya nakafocus yung ating camera. Hindi sa akin. So, ayan. So, ito yung ating pandesal na napakainit. Ow! Guys, di pa tayo naliligo kasi malamig pa. So, ayun na nga guys. Ayan, nag-ano lang kami, movie marathon lang kami ni Dong ng, anong title na? Ang Dalubhasa. Ayan, nag-movie marathon lang kami ng FPJ, Ang Dalubhasa. Ayan. Ang Dalubhasa. Ayan. So, maghapon umuulan, hindi tayo makapagbukas ng tindahan, wala tayong ganap, dito lang tayo sa bahay-bahay. Ayan, si Christian nakarating na siya sa Cebu. Nagtutour na sila doon, tapos bukas, Bohol naman sila. So, ngayon, buong Cebu, hindi naman buong Cebu, yung itutour nila, yon meron sila meeting with the shark. Natatawa ako sa kanya, ayaw daw niyang pumunta kasi nga daw, natatakot daw siya doon sa shark, baka daw kainin siya. Sabi ko hindi, titigman ka lang ng shark. Tapos sabi niya kanina, yung lumipad na daw yung aeroplano. Kasi first time lang ni Christian ngayon na sumakay ng airplane. Ito yung kanyang first ever flight niya. Na aeroplano yung sasakyan. Sabi niya kanina, nung pumanik daw yung aeroplano, para raw naiwan yung kaluluwa niya sa baba. Sabi ko sa kanya, pumanik naman yung kaluluwa mo? Sabi niya, sumunod naman daw agad. Tawa ko ng tawa sa kanya kasi nga medyo nininervyo siya kanina. Tapos, yun, naging smooth na daw yung airplane. So, okay na siya. Hindi na siya masyadong kinabahan. Sabi ko, makaka-uwi ka naman. Oo naman, sabi niya ganyan. Malakas naman ang loob ng batang yan eh. So, ayun nga. So, ayan, wala tayong ginawa kundi manood ng TV. Ayan, medyo maano na yung panahon ngayon, yung weather. Medyo, na siya, tahimik na, hindi kagaya kanina. Kanina, grabe, buhos talaga, buhos. Ayan, pakita ko sa inyo yung weather dito sa amin. Tahimik na, wala nang masyadong ulan. Ayan, medyo maliwanag na, pero madilim pa rin yung langit eh. Oo, diba? Oo. Hindi na naman tayo nakapag-charge ng solar natin. So, ayan, unti-unti na lang. Yan ang ating weather for today. Yan, walang lumalabas. So, kaya hindi rin ako makapagtinda kasi wala naman lalabas ng mga tao para bumili. Yan. So, ngayon, ayan, pababa tayo sa baba kasi baba natin tong baso. Nag-charge lang din ako ng cellphone ko. Tapos, ngayon, pababa na tayo. Sana huwag tayong malaglag, diba?
Sabihin, Chris, ang pag nalaglag ako. Ayan, kasi cellphone mo yan. Sinong relate, guys? Yung mga bata na sa atin, yung nagagalit sa atin. So, ayan. Magmimerienda muna tayo. Medyo madilim. Hola! Ayan, binuksan ko lang yung ilaw kasi hindi nyo ako makikita. Ayan. Magmimerienda tayo. Tapos, ang mimeriendahin natin ay, kahapon pumunta kasi kami ng mall. Ayan, mag-Robinson. Maganda talaga pag malapit ang bahay mo sa mall kasi anytime na gusto mong pumunta, makakabili ka ng mga gusto mong bilhin. So, bumili lang kami ng donut. Pero hindi kami nag-Dunkin Donut. So, ayan, yung donut natin, nilagay ko na lang sa plastic kasi puno na yung rep namin kung ilalagay ko pa sa kahon. So, ayan, magmimerienda muna kami and maya-maya magluluto naman ako ng aming dinner. So, see you later! Hi guys! I'm back! So, ayan, umuulan na naman. Hindi na naubos yung ulan. Hindi na naubos yung tubig mo dyan. Time check. 5:43 na ng hapon. Nakapagsaing na ako. And mag-uulam na lang kami nung leftover namin na nilagang buto-buto. Meron pa siyang mga gulay-gulay. So, iinitin ko na lang yon and then mag-air fry na lang ako ng squid. Ayan yung frozen na squid rings na lang yung aming uulamin. Tapos may sabaw na kami. So, okay na yun. Dalawa lang naman kami kakain. So, ang dilim-dilim na naman sa labas at umuulan na naman. Si Dong naliligo na yan. May heater naman kami. So, hindi siya lalamigin. So, ay, ang lungkot ng weather! Hindi ko mailagay kasi mababasa ng ulan. So, tiniklob ko muna siya. Ayan, may nag-jogging pa. Muulan na nga, may nag-jogging pa. So, ayan, makulimlim na naman. 5 pa lang yan, 5:30 ng hapon. So, maulan na naman. Ay. Stationary bike ni Dong. Yan. Ito, binili namin to noong lumabas siya ng ospital kasi medyo gusto niyang stationary bike. So, ngayon, magagamit na naman niya yan dahil hindi na naman kami makakapag-walking. Yan, kanina nag-bike na siya eh. Ayan. Basta pag hindi kami nakakapag-walking, yan, nag-stationary bike siya. Siguro mga 15 to 20 minutes, nag-stationary bike siya. Wala yung gulong, umaandar lang yung ganyan lang siya. Ikot-ikot lang yan. Yan. Hi guys! Ayan, I'm back! Ayan, whole day tayo nagbablog kasi wala naman akong ginagawa maghapon. Kaya gusto ko medyo maging productive naman tayo. So, pag ganyan ang weather, so nagbablog-vlog ako talaga. Teka, parang malabo kayo. So, ayan na nga. Ayan, naligo na tayo. Buti na lang may heater talaga kami kasi talagang plano namin maglagay ng heater before nung pinapagawa pa namin tong bahay. Kasi nga, syempre pagka tag-ulan, so malamig talaga. So, kailangan namin ng heater. Hindi kasi kami makakaligo ng malamig. Sinong relate, di ba? Pagka mga oldies but goodies, ayan, talaga ba? Oldies but goodies, ayan. Medyo lamigin na tayo pagka magkakaroon na tayo ng mga edad, ganyan. So, kaya nagpalagay talaga kami ng heater. At saka si Dong, noon pa man, hindi talaga yan naliligo ng malamig na tubig. Lagi yan na mainit na tubig. Kasi hassle naman kung mag-iinit ka parate para pampaligo. Tapos mabibitin ka rin na maliligo. 'Di ba? So, kaya ang ginawa namin, nagpalagay talaga kami ng heater. And hindi naman ganun kamahal siya sa kuryente kasi sandali ka lang naman maliligo. Hindi ka naman maliligo ng 24 hours. So, ayan. Kulit-kulit ni Dong. Ayan. Kasi, dalawa lang kami dito sa bahay. Hindi na ako masyado mag-effort magluto, guys. Kasi dalawa lang naman kami. So, kung ano yung mga nandiyadyaan na pagkain namin na easy to cook naman, ayan, yan na lang yung lulutuin ko. Siguro kapag nag-asawa na si Christian, dalawa na lang talaga kami dito sa bahay. Sinong relate, guys? Yung mga mother dyan, yung mga parents na natatakot, ano yung feeling, natatakot ba kayo na
na pag lumaki na yung mga anak niyo, yung mga alaga ninyo, tapos gagawa na rin sila ng sarili nilang pamilya, aalis na sila, magbubukod na sila. Parang ang hirap-hirap tanggapin. Ano? Pero alam mo, ako talaga, ang ginagawa ko, tinatanggap ko na, tsaka nilalagay ko na sa isip ko na anytime magbubukod na rin si Christian, dalawa na lang ulit kami. Kung nag-umpisa kami na dalawa pa rin kami ngayon sa dulo na magkasama ng aking asawa. So kahit gaano karami ang anak mo, aalis at aalis sila, gagawa sila ng sarili nilang pamilya. Yun nga lang, dadami nga lang kayo. So kami, ang maliit lang talaga pamilya namin, guys. Hindi kagaya ng iba na ang pamilya is malaki, maraming pamilya, hindi. Kami lang ng ate ko, dalawa lang kami na magkapatid na babae. Tapos hindi na nadagdagan ng kapatid. May inadapt ang father ko noon before. Mga bata pa kami. Kaya lang nung namatay si father, binalik ng nanay ko yung inadapt ni papa. Kasi gusto ng papa ko is lalaki. Kaya lang hindi na kasi pwede magbuntis ang nanay ko dahil may sakit siya that time na epilepsy. So, kapag inatake siya ng epilepsy niya, either mamamatay sila or mamamatay yung baby dahil nga bumabagsak ang nanay ko kapag literal na bumabagsak kapag hinihimatay siya. So, ayan, nag-conditioner lang tayo. Madali lang suklayin yung ating buhok kasi naka-conditioner lang yan. Conditioner tayo ng keratin at ng ating Yani. Yan. Hindi ito bayad, guys. Maganda lang kasi talaga siya sa buhok. Kita niya naman. Katatanggal ko pa lang ng aking towel sa ulo, oh. Isang suklay lang ang dulas, oh. Walang tangles. Yan. Nilalagay ko siya, binababad ko siya pagka tuyo na yung buhok ko. Tapos sa gabi. Para pagka naligo ka sa hapon, sa tanghali, tapos yan, ganyan na siya. O, diba? Bagsak na siya. O, hindi ko nga alam kung ipapariband ko pa yan sa Pasko kasi sabi ni Christian, magpapariband daw kami kasama yung girlfriend niya. Sabi ko, okay lang. Wala namang problema sa akin yung kung kasama yung girlfriend niya. Basta ang importante, masaya sila. Yun. Ganun lang ako kasi nalulungkot ako, na syempre, tumatanda din si Christian. Maghahanap at gagawa din siya ng sarili niyang pamilya. So, tinatanggap ko na lang yun. Basta iniisip ko na lang na magkakaroon ako ng apo. Dagdag sa family namin. So, hopefully, sana lumaki na din yung family namin. Ayan. So, yun. Yun ang aming kwentong noon pa sa aking father. Kasi gusto talaga ni father ng boy. Kaya lang hindi sila biniless na magkaroon sila ng anak na lalaki. Akala nga nila lalaki yung kasunod ng kapatid ko. Kagandang babae! So, ayan, tinanggap na lang nila ako. So, syempre, may choice pa ba sila? Wala na, di ba? Ayan, pabango lang tayo by Dahlia. Ayan, wala na siyang laman. Inuubos ko na lang. So, yun nga. So, tatanggi pa ba sila sa akin kagandang babae? Kagandang gloves ko. So, yan ang ating konting update. May update. So, ayan. Baba na tayo kasi maya-maya lang. Hindi na ako nagbo-blower ng buhok. Pinapatuyo ko na lang. Since maulan, matagal itong matuyo. Mamaya pa itong matutuyo. So, ayan, siguro manonood muna ako ng news, babalikan ko kayo. So, manonood muna tayo ng balita, maya-maya magluluto na tayo ng ating dinner. Siguro mag-air fry na lang ako ng calamares. Tapos, meron pa ako natirang sabaw ng nilagang baboy, buto-buto. So, yun na lang yung aming soup and calamares. So, ayan, pakita ko sa inyo. Madali lang siyang gawin. Air fryer ko lang and then init ko lang yung soup namin. And then, dinner is ready! So, ayan. Manood muna ako. See you later, guys! Hi, guys! I'm back-ish! Ayan. Back-ish talaga. I'm back, guys! Ayan. So, ayan. Magluluto na tayo ng ating dinner. Nakaluto naman ako, pero iinit ko na lang. So, kunin muna natin yung ating calamares sa rep.
Ating squid ring, i-air fry ko lang to. And then, meron pa tayong natitirang soup. Sabaw to ng nilagang buto-buto natin. So, iinit ko na lang siya para okay tayo. So, alright. Ayan, init lang natin. Hindi pa tayo nakakabili ng gasol kasi naghihintay tayo na bumaba yung presyo ng gasol kasi medyo mahal ang presyo ng gasol ngayon, nasa 1,050. Samantala dati nabibili ko lang siya 700, 800. Yung last na binili ko nasa 900 lang siya. Ngayon tumaas na siya ng 150, so nasa 1,050 na siya. And may natira pa tayo rito na isang tortang talong, so gusto pang ipainit nitong isasabay ko na sa air fry. And dito tayo mag-air fry. And hindi na natin siya lalagyan ng aluminum foil. So, diretso na tayo dito sa ating lalagyanan ng air fry. Ayan, ganito ang itsura niya. Ayan yung matanggal eh. So, ganito yung itsura niya. Ayan. Frozen pa kasi siya. Ayan, may nakahiwalay yan. Calamares. Squid rings. Tapos, ilalagay na rin natin ang ating tortang talong. Nag-iisa kasi kahapon. Nagluto ako ng tortang talong. So, naubos na. So, ayan yung ating squid ring at ang tortang talong. Pinagsama ko na siya. So, ngayon, ipapainit na lang natin siya dito sa ating air fryer. Ayan, hindi niyo makikita. Ayan. So, ayan. Nasa 15 minutes lang yung ating air fryer. Then, iniinit ko na rin tong aming sabaw. Ayan. Ayan. So, iniinit ko na lang ang ating sabaw para meron tayong mainit na mahihigop. And then, habang hinihintay natin na maluto yung ating squid ring, so mag-ayos na rin tayo ng ating table. So, balikan ko kayo, guys. So, ayan, habang hinihintay natin maluto yung ating squid ring, eto, magbalat naman tayo ng ating suha para sa ating dessert. Ay, makapalbalat mo. Buti na lang meron akong YouTube channel. Yan. Pero pagka marami akong ginagawa, hindi ako makapag-vlog. Ngayon naman, as in, whole day talaga tayo nagbablog. Yan. Ang bango. Ang bango. Sabi nila, huwag daw susugatan yung suha para hindi siya pumait. So, hindi ko sinugatan, pero makapal yung balat niya, ha? Meron ako nabili nito isa, hindi makapal yung balat niya. Nasugatan ni Rick yung mga balat, pero hindi naman pumait. Sakto lang. Ayan, pag uwi ni Christian, pupunta naman kami sa birthday ng girlfriend niya. Hindi ko lang alam kung saan kami pupunta. Kasi sabi, magsi-celebrate daw ng birthday. So yan, gagala ko na naman kayo, guys. Hindi tayo laging nandito lang sa bahay, nagtitinda. Itong mga ganitong mga panahon. Uy, ang ganda ng kulay nyo. Matamis to pagka ganito. Yan. Pagka mga bare months na talaga, yan. Maraming may birthday, lalo na sa side ni Rick. Ayan. Maraming may birthday doon. Mag-uumpisa sa birthday ni Daddy ng actually parang whole year round na yung may birthday din sa kanila. Ayan. Dito sa side naman namin, sa side ko naman, hindi ko na alam kung nasaan sila. Kasi nagtatago na sila. Nagtatago na sila sa akin, ayaw na nilang magpakita sa akin. Pero okay lang. Ganun talaga ang buhay. Hirap kasi magbalat si Dong ng mga ganito, kaya binabalatan ko na para kakain na lang siya. Minsan po pagka nag-grocery kami, bumibili ko nito buo na. Yung na siya, yung tanggal na sa balat. Kasi matrabaho to pagka tatanggalan mo pa. Eh yun,
hugasan mo na lang din kakain. Kaya lang, ang problema lang doon, pagka gano'n ang binili mo, yung nakahiwalay na yung balat sa laman, ang problema doon, hindi mo alam kung matamis, o kung fresh pa yung yung balat. Ito kasi, alam mo na matamis, kasi pwede mo siyang yung tamis niya. Sarap. Okay na siguro tong kalahati. Yung kalahati lalagay ko sa rep para bukas. Kasi medyo madami na to. Dalawa lang naman kaming kakain. So, ayan. Maandar pa yung ating air fryer. Yan ang perks na ikaw ang nagbabalat ng prutas kasi pwede mong tikman. Tamis. Hindi siya ganun katamis. May asim pa siya ng konti. Ewan ko kasi toothbrush ako kanina. Baka dahil toothpaste. Ayan, tignan natin yung air fry kung luto na. Luto ka na ba? Ay, hindi pa. Hilaw pa siya, puti pa. So, i-mix lang natin. Dapat yata dito 30 minutes. Buo-buo pa sila, oh. Tsaka hindi pa siya crunchy. Ayan. So, balik natin siya sa air fry. Frozen kasi yun, kaya siguro yung 15 minutes ko, hindi siya naluto dahil frozen pa siya. Dapat pala nilabas ko na siya kanina. So, ito lagay ko na sa lamesa para sa aming dessert. Ayan, sobrang lamig kayo. Ang lamig-lamig. Ayan, buti na lang may heater kami kung hindi ako makakaligo. Pagbukas nung shower, hala, ang lamig. Parang may yelo yung tubig namin. Squidering na lang yung ating iniintay. Kaya numito na naman yung ulan kanina, umuulan. Hindi na siya ganun kalakas. Pero mahangin pa rin, malamig pa rin sa taas. Ayan, luto na yung ating squidering. Kukunin ko na, lagyan na natin dito sa ating lalagyan. So, ayan, golden brown na siya. Ayan, healthy, walang oil. Kasi, kesa ipapry natin siya. So, ayan o. Ganyan. Ha? Crunchy yan. Golden brown na yung ating squidring. So, kakain na kami. Ayan. Ready na kaming kakain. So, hindi na namin kayo sasama sa aming pagkain for the day. Baka medyo mahaba ng ating vlog. Ayan. So, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming YouTube channel, please do subscribe to our YouTube channel and hit the bell notification para lagi kang updated once na meron akong bagong upload. Ayan, thank you sa mga nagsasubscribe. Ayan, please watch ang ating mga video na ina-upload. Hindi ko masabing everyday eh. So, please support ang aming mga ina-upload na video. Ayan, paki-share, like ang ating video para marami tayong makapanood ng ating video at marami tayong ma-inspire. Ayan, thank you na rin sa mga patuloy na nanonood sa stroke journey ng ating dulong na vlog. Ayan, thank you guys. Salamat sa mga nai-inspire and salamat sa mga mai-inspire pa. Thank you so much and God bless. Stay dry guys. Ingat-ingat. Ayan. So hanggang sa muli. See you on my next vlog. Bye!